Sa mga nagtatanong po kung paano ako magpatubo ng sprouts or microgreens, ito na po yung prepare ko na video para sa inyo. Ito po pala yung sprouting seeds na ginagamit ko. In-order lang naman ito online. Kung nandyan kayo sa Pilipinas at gusto nyong mag-try nito, pwede po kayong gumamit ng munggo. So yung una kong ginagawa ay binubuhos ko muna yung mga sprouting seeds sa sprouting tray. Kung wala po kayong tray, pwede po kayong gumamit ng transparent na garapon na yung takip ay merong butas-butas. Pagkatapos, ibabad nyo sa tubig overnight yung mga seeds. At make sure na yung lahat ng mga buto ay nakababad sa tubig. The next day, i-check nyo yung mga buto kung mayroon pa bang tubig or wala na. Ito yung sa akin na sip-sip lahat ng mga buto yung tubig na nilagay ko. So yung next ko na ginagawa ay nilalagyan ko ulit ng tubig para mabanlawan yung mga buto. So yung nilagay ko na tubig dyan ay itatapon ko lang kasi ang purpose lang yan is para mabanlawan yung mga buto. Hindi na natin kailangan pang ibabad ulit yung mga buto kasi nakababad na sila overnight. Kaya kailangan ninyo ng takip na mayroong butas-butas para mas madali nating ibuhos yung tubig na hindi na kailangan. After nyan, ilagay nyo lang siya sa counter nyo or any place na merong sunlight. At siguraduhin nyo na hindi mag-dry yung mga buto. Pwede nyo siyang banlawan sa umaga at sa gabi. So ito sila, sinimulan ko November 8 at November 10 ay may mga ugat na sila. Pwede nyo pong skip yung process na to. Inilipat ko lang sila sa malaking sprouting tray kasi medyo naparami yung buto na sinimulan ko. Kung gumagamit po kayo ng garapon, siguraduhin yung may space yung mga buto para tumubo. Para hindi sila masyadong siksikan at tumubo sila ng maayos. Ang kagandahan sa paggamit ng sprouting tray ay tumutubo yung mga sprouts ng tuwid. Unlike kung sa garapon nyo sila patutubuin, nagbubuhol-buhol sila at parang kulot-kulot. For best result po, siguraduhin yung nakaspread out ng maigi yung mga buto ninyo. Ito po pala yung setup ng sprouting tray. Gumamit lang ako ng 2 baking pan para makompleto yung setup ko. So yung ilalim na tray ay dapat wala siyang butas kasi yan yung magsasalo ng tubig at dyan pupunta yung ugat ng inyong sprouts para sumipsip ng tubig. Tapos yung itaas naman na takip ay dapat transparent para pumasok yung sunlight at tumubo ng maigi ang inyong sprouts. Ito November 12 na at ganito na kalalaki yung mga sprouts. At gaya ng sabi ko kanina, diligan nyo siya or i-rinse nyo siya every morning or every night. Ang goal is dapat panatilihin ito silang moist. Ito po yung itsura ng ilalim. Yan yung mga ugat ng mga sprouts na lumalabas. Palitan nyo po yung tubig na nasa tray every day para hindi magkalumot or magka-mold. At November 15, ito na yung itsura ng mga sprouts. Pwede na silang kainin. Pwede nyo rin itong hayaan pang tumubo or lumaki na magkaroon sila ng 1 to 2 sets of leaves. Pero ganitong stage yung pinakagusto kong kainin. Ito po pala yung itsura ng mga ugat ng mga sprouts. At yes, pwede rin pong kainin yung ugat. Kainin nyo po lahat, pwede. Na-mention ko po pala kanina na pwede kayong gumamit ng munggo. Parang pagpapatubo lang ito ng tinatawag natin na toge dyan sa Pilipinas. And yes, pwede nyo pong kainin yung dahon ng munggo na ganito kalalaki. Itong setup na to ay pinatubo ko siya sa lupa at inilagay sa ilalim ng grow light para lumaki sila ng ganitong size. At ito na yung sprouts after 7 days. Pwede na siyang kainin. At yan yung itsura niya. Binubunot ko lang siya. At hindi ko na rin siya hinuhugasan kasi malinis naman na ito at pinapalitan yung tubig everyday. Pwede nyo itong kainin lang ng straight or gumawa kayo ng salad. Lagyan nyo ng paborito nyong sangkap, mga seeds or mga dried the berries. Lagyan nyo rin ng paborito nyong dressing at pwede nyo rin itong ihalo sa paborito nyong soup. At yan lang po yung ating video for today. Salamat po sa panonood. I hope may natutunan kayo. Bye!